Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel. Hello po sa mga bago nating subscribers and syempre sa mga returning nating mga subscribers, yung mga hindi nakapanood ng ilang araw, marami po kayong na-miss. Balikan niyo po ang mga videos na na-upload natin and syempre, yung mga araw-araw talagang nag-aabang at sinasama si Mama Mia sa inyong pang-araw-araw na gawain. Hello po sa inyong lahat. Magandang araw. And nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan. And before anything else, nais ko munang magpasalamat sa lahat ng mga nakaabang sa ating mga storya, lahat po ng mga bumabati, mga nagpapa-shoutout, hello po. Happy anniversary raw po sa kanyang asawa ngayong 27. Nako, happy anniversary sa inyo. Vivian Buot, hello po. Maraming salamat sa iyong pakikinig. And syempre, hello from Zamboanga City, mga Chavacano dyan, pero nasa Macau na ngayon. Hello po. From Bahrain, magandang araw. Maraming salamat. Moonchild from Jen, from Christy Dimitrial. Hello sa iyo. Sabrina Barota, maraming salamat. And syempre, sa mga nagsustrong, yung mga nagagalit sa ating letter sender, yung ang haba-haba talaga ng comment, I hope talaga nababasa yan ng ating mga letter sender nang sa ganun ay malaman nila kung ano ang inyong palagay sa kanilang mga kwento ng buhay. Hello po sa mga taga-Kuwait, Saibel Libatulan. Hello po sa iyo. Magandang araw. And syempre, kaya Marisa or Maria Sato, excited raw siya. Saan kaya excited si Maria? Sa story ko ba? O sige, paabutin nyo na yan ng 50,000 subscribers kasi nasa 42,000 pa lamang tayo. So, meron pang mga roughly 7,000 plus na kailangan nating bunuin para nang sa ganon ay istorya ko naman ang inyong mapapakinggan. Hello from Regina of Singapore. Hello and sa mga taga Doha, Qatar. Happy 52nd birthday raw sa kanya. Hello Lynn, happy 52nd birthday nung January 14. Maraming salamat. Hi kay May Angelica, John Leonard Bilarmante, and Ara Joy. Maraming salamat sa iyo. And syempre, sa lahat ng mga nakinig sa atin, sa lahat ng mga nagdasal para sa ating mga letter senders, hello po. Maraming salamat from UAE, Abu Dhabi, and syempre, the real Chichay. Maraming thank you dahil na-appreciate mo yung mga comments ko in the end. Napakagandang regalo yan sa akin na hanggang dulo ay pinapakinggan ninyo. Lalong-lalo na yung mga hindi talaga nagsiskip ng ads. Thank you so much po sa inyong lahat. And syempre, yung mga bago nating subscribers or yung mga bagong nakikinig ngayon, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, please kung magustuhan mo ang kwento ngayong araw, please do click subscribe sa baba and click the notification bell para lagi ka namang updated sa bawat video na ating i-upload. And syempre, para po sa inyong lahat, para po may libangan kayo araw-araw, sisikapin po natin na araw-araw rin tayong mag-a-upload ng mga bagong storya dito sa ating channel. And I know na excited na kayo na simulan ang ating kwento ngayong araw. Kayo ba? May kilala po ba kayong mga spoiled na mga tao? Yun bang kung ano ang gusto nila, kailangan nakukuha nila. Kapag hindi nila nakuha yung gusto nila sa magandang paraan, gagawa talaga sila ng paraan, maging nang makasakit sila ng ibang tao, makuha lang ang kanilang gusto. Yan po ang kwento ni Joyce, dito lamang sa paborito ninyong programa, ang Dear Mama Mia. Kapag tayo ay nagpadala sa tukso, nakakagawa tayo ng mga bagay na nakakasakit rin minsan, hindi lang sa puso ng ibang tao, kundi sa sarili nating damdamin. Dear Mama Mia, ako po si Joyce, isang babaeng bata pa lamang ay nakukuha na ang lahat ng kanyang mga nagugustuhan. Mama Mia, 2 po kaming magkapatid. Pero hindi ko na po naabutan ng ate ko dahil ang sabi nila ay kinuha raw ito ng tita namin na may kaya sa buhay. Noong una kasi Mama Mia ay mahirap lang po ang aking mga magulang. Wala po silang kapera-pera nung mag-asawa silang 2. Pareho rin silang bata noon Mama Mia.
Kaya naman hindi nila nalalaman kung ano bang mga diskarte na pwede nilang gawin nang sa ganun ay maiahon nila ang kanilang sarili at pamilya mula sa kahirapan na kanilang kinamulatan. At dahil daw hirap na hirap sila noon, Mama Mia, at naaktuhan naman na nagkasakit ang ate Monique, ay wala raw po silang ibang nagawa kundi ang humingi ng tulong sa isa nilang malapit na pinsan. Pinsan po yon ng nanay ko. Ang sabi nila ay tinutulungan daw sila ng pinsan nilang ito nang sa ganon ay maipagamot nila ang ate ko. Mama Mia, kahit na ayaw naman talaga nilang humingi ng tulong sa iba, ay wala po silang naging ibang choice. Dahil nakasalalay po noon ang buhay ng ate ko. Hanggang sa unti-unti, Mama Mia, ay nakarecover naman si ate sa kanyang naging sakit. At nung naging okay siya ay patuloy pa rin na tumutulong ang tita ko sa pangangailangan ng mga magulang ko. In fact, Mama Mia, ay si tita raw po ang namuhunan para sa maliit na sari-sari store ng nanay ko. At siya naman ang tumulong sa tatay ko para makahanap ng trabaho. Ang kaso nga lang, Mama Mia, ay hindi naman nagtagal ang tatay ko dun sa pinagtatrabahuan niya. Dahil po meron siyang nakaaway na kanyang supervisor. At dahil daw nakaaway niya ito at nasuntok pa niya ng wala sa oras dahil nagpadala siya ng init ng kanyang ulo, ay natanggal agad siya sa trabaho. At dahil doon, Mama Mia, ay nagalit rin ang tita ko sa kanila. Sila na nga raw itong tinutulungan ay sisirain pa ang kanyang pangalan. Kaya naman magmula raw noon ay hindi na tumulong pa ang tita ko sa kanilang pangangailangan. Umaasa na lang sila sa maliit na kita ng sari-sari store na paunti-unti rin namang nalulubog sa utang sa 5-6. At ang papa ko naman noon, Mama Mia, ay hindi pa rin nakakahanap ng matinong trabaho. Yung trabaho na kayang suportahan ang pamilya nilang tatlo ng ate ko. Hanggang sa hindi na naman inaasahan ay nagkasakit ng dengue ang ate Monique ko, Mama Mia. Ang sabi sa akin ni Mama ay wala raw silang pampagamot noon. Hindi raw nila alam na dengue na pala ang dumapo kay ate. Ilang araw raw na pabalik-balik ang kanyang lagnat at ang akala nila ay simpleng lagnat lang yon. Pero makalipas ang ilang araw, Mama Mia, ay bigla na lang dumugo ang ilong ng ate ko at nagsuka na rin ito ng dugo. At dahil doon ay nataranta silang inilapit agad ito sa ospital. Ang kaso nga lang, Mama Mia, nung mga panahon na yon ay hindi pa naman po uso ang mga libre-libre lahat sa pampublikong ospital. Meron nga yung pampublikong ospital na tumatanggap ng mga walang perang tao pero wala naman silang kagamitan at hindi naman nila agad malalaman kung ano talaga ang sakit ng ate ko. Wala na raw silang naging ibang choice dahil lahat ng kamag-anak na kanilang nilapitan ay puro po wala ang sagot sa kanila. Hindi po sila pinagbibigyan na makahiram ng pera. Kaya kahit nahihiya sila sa tita ko na matagal nang tumutulong sa kanila, ay wala po silang naging choice, Mama Mia. Kinakpalan na lang daw talaga nila ang kanilang mukha para lapitan ang tita ko. Ang papa ko ay halos lumuhod raw sa harapan ng tita ko para lang maawa ito sa kanila. Ang sabi naman ng mama ko ay naawa naman si tita. Kaso nga lang, this time ay may hinihingi daw itong kapalit. Ang tita ko kasi ay matagal nang kasal sa kanyang asawa na nasa Amerika. At ang asawa niya, Mama Mia, ay hindi po magkakaroon ng anak. May problema po ito sa kanyang pagkalalaki. At dahil sa naging problemang yun ay wala talaga silang anak ni isa. Yun ang hiningi na kapalit ng tita ko. Ipapagamot niya ang ate ko sa isang kondisyon na kapag gumaling na ang ate ko ay sa kanya na ito titira at hindi na sa mga magulang ko. Para maisalba ang buhay ng ate ko, Mama Mia, ay wala po silang ibang nagawa kundi sundin ang kagustuhan ni tita. Makalipas lamang ang isang oras pagkatapos nilang pumayag ay nalipat agad sa pribadong ospital ang ate ko. At hindi lang daw po dumaan ang 2 linggo na naging okay na si ate. Pero ang kapalit naman daw noon, Mama Mia, ay hindi na nila ito muli pang nakita.
Ang sabi raw ng tita ko sa kanila ay pwede naman daw nilang dalaw-dalawin ng ate ko. Kaya pumayag sila, Mama Mia. Kaso lang ang naging problema po noon ay bigla na lang daw nawala ang tita ko. Bigla na lang daw na hindi na ito nakatira sa dati nitong bahay. Hinanap raw nila ang tita ko para makita ang ate ko pero wala na raw ito doon. Hanggang sa isa nilang kamag-anak ang nagbalita sa kanila na umalis na pala ang tita ko papuntang Amerika at doon na raw maninirahan kasama ang kanyang asawa. Hindi na nila alam kung anong nangyari sa ate ko, Mama Mia. Doon ay iyak ng iyak ang nanay ko. Halos madepress at masiraan daw ito ng bait dahil sa sobrang kalungkutan. Pero Mama Mia, ang tatay ko ay nagsumikap raw talaga para masuportahan ang nanay ko. Hanggang sa naging maayos ang lahat at nakahanap siya ng matinong trabaho. Doon din, Mama Mia, ay pinagbuntis na rin ako ng nanay ko. At nung ipinanganak raw ako, ay para raw akong naging swerte sa pamilya. Nung pinanganak kasi ako, Mama Mia, ay sunod-sunod po ang naging promotion ng aking ama. At ang aking ina naman ay naging maayos ulit ang kaniyang pakiramdam at hindi na niya muli pang naiisip ang ate ko. At dahil doon ay guminhawa po ang buhay namin. At dahil nga itinuring talaga akong swerte ng mga magulang ko, Mama Mia, lahat po ng gusto ko mula pa pagkabata ko ay nakukuha ko. Mga material na bagay, mga pagkain, basta lahat ng gustuhin ko nakukuha ko. Nag-aral rin ako sa isang pribadong paaralan. At ang mama at papa ko ay ginawa ang lahat para masuportahan ako, Mama Mia. Mula sa pangangailangan ko hanggang sa aking mga luho. In fact po, Mama Mia, isa po ako sa mga unang estudyante na nagkakaroon ng mga bagong labas na mga laruan at kung ano-ano pang gamit. Maging ang bags ko, Mama Mia, mula elementarya hanggang sa makagraduate na ako ng grade 6 ay lahat po yun brand new kada taon. Kahit na sapatos ko. Isa nga po ako sa pinakasikat sa klase dahil ang turing sa akin ng mga kaklase ko ay ako daw ang pinakamayaman sa amin. In fact, Mama Mia, nung nag-release ng cellphone ay unang-una po akong nagkaroon sa klase namin. Kaya naman sikat na sikat talaga ako. Ako naman, nagugustuhan ko rin ang lahat ng atensyon na binibigay sa akin ng mga tao. Nagugustuhan ko, Mama Mia, ang kanilang mga papuri sa akin. Na para bang nabubuhay na lang ako para makarinig ng mga papuri. Kapag nakauwi naman ako galing sa eskwela, ay mga papuri na naman ng mga magulang ko ang aking naririnig. Hindi naman ako ang pinakamatalino sa klase, Mama Mia, pero ako po ang pinakatalented. Isa po akong member ng both choir and dance troupe sa aming school. At nung nag-high school ako, Mama Mia, ay marami po akong medals kahit na hindi po ako talaga katalinuhan. Mga athletic awards and syempre yung mga talent awards ay meron po ako. Kaya naman kitang-kita ko kung paanong ma-proud sa akin ang aking mga magulang. Mama Mia, noon ay hindi naman yun pinagbibigyan ko talaga ng labis na halaga. Dahil ang akin lang naman ay ko dapat ang pinakasikat sa school. Hanggang sa mag-college na ako, Mama Mia, dito ay nagkaroon na ako ng mga boyfriends. Oo, mga. Kasi nga, Mama Mia, kapag may isang bagay na hindi ako nagustuhan sa isang lalaki, agad-agad po ay binibreak ko ang mga ito. Ayoko kasi ng relationship na far from perfect. Ang gusto ko yung kaiinggitan ako ng mga tao maging sa mga karelasyon ko. Kaya naman hindi talaga ako pumapatol sa mga taong kulang ang itsura o kulang sa talino. Okay lang na hindi masyadong gwapo basta pinakamatalino. Okay lang din na hindi masyadong matalino basta pinakagwapo. Yun po ang mga standards ko sa pagpili ko ng boyfriend ko noon. Kaya naman, sa isang taon ko pa lang sa kolehiyo ay naka-4 na akong boyfriend. Yung iba, hindi pa umaabot ng 1 month. Yung iba naman, tig to 2 months lang. Nung nag-3rd year na ako, Mama Mia, ay hindi ko na mabilang sa mga daliri ko sa kamay kung ilan po ang naging boyfriends ko.
Ang totoo niyan ay kinakansyawan na ako ng mga kaibigan ko at ang sabi nila ay masyado raw akong pihikan. Baka raw mapunta pa ako sa mga pinagpilian na ng iba. Yun daw kasi talaga ang karma ng mga taong masyadong pihikan, lalong-lalo na sa pagpili ng mga taong kanilang magiging karelasyon. Pero hindi ko naman pinapansin ang mga yon, Mama Mia. Ang akin lang talaga noon ay gusto ko na kapag may karelasyon ako, ay kinaiinggitan ako ng ibang mga babae. Kaya naman kahit na nung graduate na ako ng college ay wala talaga akong naging maintaining boyfriend. Ang pinakamatagal ko ng boyfriend siguro, Mama Mia, ay 6 months. Yun pa ay dahil long distance relationship kami ng 4 months. So ibig sabihin, 2 buwan lang talaga kami nagsama. Kaya naman ang naisip ko noon na siguro dapat kapag magbo-boyfriend ako, dapat yung sigurado na, dapat yung mature na lalaki na. At nung makatapos na nga ako ng college at nakahanap na ako ng trabaho, ay nakahanap rin ako ng prospect para sa susunod kong magiging boyfriend. Siya si Marvin, Mama Mia. Actually, boss ko po siya. Hindi directly dahil yung kanyang tauhan ay boss ko. Hindi talaga ako sa kanya nagre-report, kundi dun sa tauhan niya. Pero nakikita ko siya halos araw-araw sa opisina. Mama Mia, kakaiba talaga ang dating ni Sir Marvin sa akin. Bukod sa gwapo siya, ay karespe-respeto talaga ang kanyang aura. Hindi po siya masyadong palangiti, kaya misteryoso rin ang dating niya sa akin. Challenging kung baga, Mama Mia. Hindi rin siya masyadong tumitingin sa direksyon ko. Kaya naman naiisip ko noon na baka ayaw niya sa akin. Baka namamalditahan o naaartihan siya sa akin. Pero ayos lang. Sabi ko nga, hindi ba? What Joyce wants, Joyce gets. Kaya kung gusto ko talaga si Sir Marvin, kailangan ko siyang pagtrabahuan. Kaya Mama Mia, sinimulan ko pong magpasipsip sa aking boss na kanyang direct line para sa amin. Pinakita ko pong magaling ako sa trabaho. Lahat kahit hindi ko na trabaho ginagawa ko, Mama Mia, para lang mapansin ako ng boss kong yun. Kaya naman, nagtagumpay ako ng ilang buwan ko ng trinabaho, Mama Mia. Isang araw habang may company party, ay tinawag ako ng boss ko at personal niya akong pinakilala kay Sir Marvin. Pinagmamalaki pa niya ako kay Sir Marvin, Mama Mia, na isa raw ako sa pinakamabait at pinaka-efficient na kanyang tauhan. Doon ay una kong beses na nakitang ngumiti sa akin si Sir Marvin. Mama Mia, nakakatunaw po ang kanyang ngiti. Kaya naman, naisip ko talaga noon na hindi ako nagkamali ng lalaking crush ko. At hindi ako papayag na hanggang crush-crush lang kaming dalawa. Kaya naman, nung mga sumunod na araw ay palagi ko nang pinapansin si Sir Marvin. Palagi ko siyang iningitian, inaayang mag-lunch, pasimpleng mga bagay, Mama Mia, para hindi niya mahalata na tinatrabaho ko na siya. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, tinawag ako ng isa kong kaibigan sa opisina. Ang sabi niya, wag daw akong masyadong maglalalapit kay Sir Marvin dahil engaged na raw ito sa kanyang nobya. Nobya pa naman? Hindi pa naman asawa. Ang nasa isip ko noon. Asawa nga, naaagaw. Yun pang nobya pa. Pero hindi ko yun pinahalata, Mama Mia. Ang sinabi ko dun sa kasamahan ko sa trabaho ay talagang gusto ko lang na mapalapit kay Sir Marvin dahil nag-aasam ako ng promotion. Siyempre, Mama Mia, ayoko namang aminin sa ibang tao na tinatrabaho ko ang boss namin. Pero Mama Mia, sa tingin ko naman ay nagiging effective naman ang pagiging pa-sweet ko kay Sir Marvin. Isang araw po, gabi na noon, nang nag-overtime ako sa trabaho. Palabas na si Sir Marvin nung napansin niya ako. Hoy Joyce, nandito ka pa pala.
Ang sipag mo ah, sabi niya sa akin. Sir, kasi may kailangan akong tapusin tapos magli-leave kasi ako next week. Kaya kailangan kong tapusin ang lahat bago ako mag-leave. Sabi niya sa akin, sabi ko sa kanya. Siya naman Mama Mia ay ngumiti tapos ang sabi niya ay umorder na lang daw ako ng pagkain at i-charge ko sa kumpanya. Pagkatapos niya yung sabihin ay umalis na siya. Tinawag ko siya Mama Mia at ang sabi ko, hindi ba siya mag-overtime? Sabi niya, nag-overtime na raw siya ng 2 oras at kailangan na raw niyang umalis dahil nagagalit niya ang fiancé niya dahil hindi pa siya pumupunta roon sa kung saan ay magpapasukat sila ng mga susuotin nila sa kasal. Ngumiti na lang ako ng pagkatamis-tamis sa kanya at ang sabi ko ay mag-ingat siya. Mama Mia, yun po ang naging umpisa ng pagiging close namin ni Sir Marvin. Hanggang sa isang araw ay napansin ko na parang hindi siya nakangiti. Napansin ko na lahat ng bumati sa kanya ay hindi niya pinapansin. Naisip ko noon Mama Mia na baka may problema siya. Kaya naman humanap ako ng tiyempo para tanungin kung ano ang kanyang problema. Ang sabi niya Mama Mia ay parang hindi na raw matutuloy ang kasal niya sa kanyang fiancé. Sir? Bakit naman? Kasi nagsasawa na siya sa akin eh. Ewan ko ba? Kung kailan matagal na kami at kung kailan nagpaplano na kaming magpakasal, tsaka pa siya magiging ganito. Naku sir, baka wedding jitters lang yan. Ganyan talaga ang mga babae. Alam mo naman kaming mga babae, hindi madaling maintindihan. Di ba nga, yun ang reklamo nyo sa amin? Pagkasabi ko noon ay tumawa siya. Tama ka nga. Yung fiancé ko, hindi ko talaga maintindihan. Hindi ko nga rin alam kung bakit ako nagtagal dun eh. Siguro sir dahil mahal mo talaga siya. Sabi ko sa kanya. Mama Mia, dahil doon, kapag may problema si sir ay sa akin siya nagsasabi. Dahil ang sabi niya ay mas naiintindihan raw niya ang fiancé niya dahil sa akin. Ako naman ay tuwang-tuwa dahil nagkaroon na ako ng personal deeper connection sa boss ko. Hanggang sa Christmas party namin Mama Mia. Masyado kaming nag-enjoy lahat at medyo nakainom na rin ang boss ko noon pati na si Sir Marvin. Ako naman ay hindi ako uminom noon. Ayoko kasing maging tipsy dahil ako Mama Mia, iba talaga ako kapag nalalasing. Meron akong mga ugali na tsaka ko lang nalalabas kapag lasing ako. Ayoko naman na kinabukasan o pagka Monday ay magiging tampulan ako ng tuksuhan sa office. Kaya naman kinontrol ko talaga ang sarili kong huwag uminom. Umiinom lang ako kapag ang kasama ko ay mga barkada ko na kilalang kilala na ako. At nung naging tipsy na si Sir Marvin ay naging clingy na rin siya Mama Mia. Napapansin ko na paminsan-minsan ay hinihiga niya ang kanyang ulunan sa aking balikat. Doon Mama Mia ay palihim po akong kinikilig. Hindi ko alam pero nagpicture pa ako na ganon ang posisyon namin at nakapikit pa si Sir Marvin. At sa picture na yon Mama Mia ay tuwang-tuwa naman ako para kaming mag-boyfriend dalawa. Alam ko na may tsansa na ako kay Sir Marvin. Alam ko na posible na magkagusto na rin siya sa akin. Kaya naman pagkatapos ng parting yun, ay tinanong ko si Sir Marvin kung kaya pa niyang mag-drive. Ang sabi niya ay baka mag-check-in na lang daw siya sa pinakamalapit na hotel kasi nga baka madisgrasya pa siya kapag nag-drive siya. Ang sabi ko naman ay pwede ko naman siyang ipag-drive kung gusto niya. Pero sabi niya wag na raw dahil out of the way naman ako. Tsaka may kotse raw ako kaya yun raw ang gamitin ko. Ang sabi ko naman pwede ko siyang ihatid. Pagkatapos ay dadalhin ko yung kotse ko sa bahay niya. Dadalhin ko yung kotse niya sa bahay ko at kinabukasan ay dadaanan ko na lang siya. Tinitigan niya ako ng mabuti Mama Mia. At nung napagtanto niyang seryoso ako sa offer ko, ay pumayag na rin siya. Mama Mia, habang nasa kotse kami ay nakatulog na siya. Ako naman ay hindi mapakali kung ano talaga ang gagawin ko. Alam ko naman kung nasaan ang address niya dahil
Sinabi niya yun sa akin bago siya matulog. Pero ilang kanto bago ang bahay niya, Mama Mia, ay itinigil ko ang kotse sa isang madilim na bahagi ng subdivision na yon. Ginigising ko si Sir Marvin. Sabi ko, nandito na kami. Umuungo lang siya at halatang tulog na tulog pa. Pinagmasdan kong mabuti ang kanyang mukha. Ito ang lalaking gusto ko. Ito ang lalaking pinapangarap ko. Kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko, Mama Mia. Tinanggal ko na ang seatbelt ko at lumapit ako sa kanya. Hinaplos ko ang kanyang mukha habang nakapikit siya. Mama Mia, unti-unti ay nilapit ko ang mukha ko sa mukha ni Sir Marvin. Hanggang sa hinalikan ko na ang kanyang mga labi. Nung una, ay tumalikod pa siya sa akin. Pero kinuha ko po ang pagkakataon na yun para makaalis doon sa driver's seat at pumunta ako sa kung saan siya. Binuksan ko ang pinto, Mama Mia, at doon ay hinalikan ko siya ng walang habas. Nagising siya sa halik kong yun. Pagkagising niya, Mama Mia, ay tinitigan niya ako. Pagkatapos, ang akala ko ay magagalit siya sa ginawa kong paghalik sa kanya. Ready na sana ang alibay ko, Mama Mia, kung bakit ako nandoon. Pero nagulat ako sa sumunod niyang ginawa. Hinabig niya ang batok ko, Mama Mia, at doon ay naghalikan kami ng malalim. Mama Mia, sa gabing yun, sa madilim na bahagi ng subdivision na yon at sa loob ng kotse ni Sir Marvin ay may nangyari sa aming dalawa. Masayang-masaya ako na nangyari yon, Mama Mia. Hindi ko talaga lubos maisip na magagawa ko talaga ang gusto ko. Na lahat ng plinano ko ay magkakatotoo pala. Kinabukasan ay hindi ako nagparamdam kay Sir Marvin. Gusto kong mag-guilty siya o di kaya ay ma-miss niya ako. Either way, magiging beneficial yon sa akin. At nung Monday, Mama Mia, ay hindi ko siya pinapansin. Tinawag niya ako sa opisina niya pero hindi ako lumapit at ang sabi ko ay marami akong gagawin. Kung hindi tungkol sa trabaho ang sasabihin niya ay wag na lang. Hanggang sa dumating na ang gabi, ang akala ko ay ako na lang ang natira sa opisina. Pero nung palabas na ako ay binusinahan ako ni Sir Marvin at pinapasok niya ako sa kotse niya. Tinanong niya ako kung ayos lang ba ako. Ang sabi ko ayos lang naman. Nagsorry siya sa akin sa nangyari dahil nabigla lang daw siya. Ang akala raw niya ay ako ang fiancé niya dahil sa paningin niya sa akin nung gabing yun ay magkahawig kaming dalawa. Doon, Mama Mia, ay pinakita kong nalungkot ako. Oh, bakit ka nalulungkot? Akala ko ba okay lang sa'yo, Joyce? Okay lang naman sa akin, sir, na may nangyari sa atin. Ang hindi okay sa akin ay yung sabihin mo na habang nangyayari sa atin yun, ay ang fiancé mo ang naiisip mo. Masyadong nakakainsulto yun. Sabi ko sa kanya, sabay baba ng kanyang sasakyan. Tinawag niya ako pero hindi na ako lumingon at pumunta na ako sa sasakyan ko. Kinabukasan, Mama Mia, ay hindi pumasok si Sir Marvin pero nakareceive ako ng text sa kanya. Ang sabi niya ay magkita kami sa isang coffee shop at ipapaliwanag niya ang lahat. Pero hindi ko siya pinuntahan. Ang akala ko noon, Mama Mia, ay sasabihin niya sa akin na ako ang gusto niya. Ang akala ko ay sasabihin niya sa akin na naghiwalay na silang dalawa ng kanyang fiancé at pwede nang maging kami. Kaya naman nagpakipot pa ako ng konti. Hindi ako pumunta doon. Kinabukasan ay wala na akong na-receive na text mula kay Sir Marvin. Bumalik na rin kami sa dati. Yung nagngingitian lang pero hindi nagpapansinan. Hanggang sa makalipas ang 2 linggo, Mama Mia, ay nagulat na lang ako nung nakita kong may isang picture na nakatag si Sir Marvin. Picture yun ni Sir Marvin kasama ang kanyang fiancé na parang nasila sa isang prenuptial photoshoot. Mama Mia, ang photographer po ang nag-post noon at nakatag si Sir Marvin at ang kanyang fiancé.
Doon ay nasaktan talaga ako. Ano bang tingin niya sa nangyari sa amin? Bakit hindi niya ako paninindigan? Bakit patuloy pa rin siyang magpapakasal dun sa fiancé niya? Mama Mia, ligaga na ako nung gabing yon. Gustong gusto kong i-text si Sir Marvin pero ayoko naman na isipin niya na naghahabol ako sa kanya. Akala ko talaga ay wala ng pag-asa. Hanggang sa makalipas ang isang buwan ay naikasal nga si Sir Marvin sa kanyang fiancé Mama Mia. Hindi ako imbitado at ang ilan pang mga kasamahan namin sa trabaho. Ang imbitado lamang ay yung may mga posisyon at yung mga kaklose ni Sir Marvin. Mama Mia, wala rin akong nakitang pictures na pinost nila. Hindi ko alam kung bakit. Pero nung tinanong ko ang boss ko na kaibigan ni Sir Marvin, ang sabi niya ay ni-request raw talaga ng couple na wag mag-picture at antayin na lang ang mga official photos ng kanilang photographer at mga official videos ng kanilang videographer. No cellphone allowed daw kasi ang kasal na yon. Naisip ko ng arte-arte naman. Pero Mama Mia, pagkatapos ng kasal ni Sir Marvin, doon ay nakaramdam ako ng kakaiba sa aking katawan. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin pero para bang tinatamad akong gumising araw-araw. Para bang lagi na lang akong pagod. Parang lagi na lang na gusto ko nang matulog. Hindi ko alam kung bakit dahil hindi naman ako dating ganito. Isa naman ako sa mga taong marami ang energy sa buhay. Hanggang sa isang umaga, habang papunta na sana ako sa trabaho, ay naamoy ko ang ginigisa ng katulong namin sa kusina. Naduwal ako sa amoy na yon, amoy ng bawang at sibuyas. Nagalit pa ako kung bakit ang baho-baho. Mama Mia, tinanong pa niya ako kung bakit raw naging ganito ang reaksyon ko na dati naman raw siyang laging naggigisa sa umaga. Noon ay isang ideya po ang pumasok sa isip ko. Hindi kaya buntis ako? Hindi kaya nagbunga ang nangyari sa amin ni Sir Marvin? Kaya naman, nag-file agad ako ng sick leave sa company namin. Hindi na ako pumasok at nag-text na lamang ako. Ang sabi ko masama ang pakiramdam ko at kailangan kong magpahinga. Pero ang totoo niyan, Mama Mia, ay pumunta ako ng ospital. Kumonsulta ako sa isang OB-GYN. At hindi ko alam kung malulungkot o matutuwa ba ako sa binalita sa akin ng OB ko. Positibo nga, Mama Mia. Magdadalawang buwan na akong buntis. At dahil nga sa nalaman ko, ay hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Sana nalaman ko ito bago pa lang naikasal si Sir Marvin. Sana nalaman ko na buntis ako nang sa ganun ay napigilan ko ang kasal niya. Siguro kung nalaman ko ng mas maaga, Mama Mia, baka kami ni Sir Marvin ang ikinasal at hindi siya tang fiancé niya. Pero alam ko na kailangan kong sabihin kay Sir Marvin ang totoo. Tinext ko siya, Mama Mia. Ang sabi ko ay may sasabihin ako at sana'y makipagkita siya sa akin. Dahil kung hindi, dederecho ako sa asawa niya. Siguro natakot siya sa sinabi ko at agad siyang nag-reply. Antayin ko raw siya kung nasaan ako. Nakipagkita ako sa kanya sa isang coffee shop. Yung coffee shop na sinabi niya dati kung saan kami magkikita pero hindi ko siya pinuntahan. Pagkarating niya, Mama Mia, ay halatang aburido ang kanyang itsura. Ano ba yun, Joyce? Bakit ka ba nanggugulo, ha? Alam mo naman sigurong kasal na ako, di ba? Huwag kang ang feeling dyan. Hindi naman ako nanggugulo. Sasabihin ko lang sa'yo kung ano ang nalaman ko ngayong araw dahil alam ko na karapatan mo na malaman rin yon. Umupo siya, Mama Mia, at tinanong kung ano yon. Ibinigay ko sa kanya ang resulta ng mga lab test ko. Nagulat siya sa kanyang nakita. Anong ibig sabihin nito, Joyce? Hindi ka ba marunong magbasa? Tingnan mo, oh. Positive.
Mag-8 weeks na akong buntis. Sabi ko sa kanya. Gulat na gulat siya, Mama Mia, at ang sabi niya ay hindi po pwede. Hindi raw pwedeng mabuntis ako dahil buntis rin ang asawa niya. At bakit hindi ako pwedeng magbuntis? Dahil hindi mo ako pinakasalan? Dahil hindi ako ang pinili mo? Hindi naman yan pwede. Alam mo naman, walang pinipili ang pagbubuntis, di ba? At hindi naman ako mabubuntis kung walang nangyari sa atin. At wala naman sanang mangyayari sa atin kung hindi mo ako kinabig ng halik nung gabing yon. Sunod-sunod kong sabi sa kanya. Mama Mia, dahil doon ay kanyang sinuggest sa akin na ipatanggal ko na lang daw ang bata. No, hindi ko gagawin yan. At anong gusto mong mangyari, Joyce? Kasal na ako, wala ka nang magagawa doon. Siguro nga, hindi mo na ako pwedeng maging asawa dahil may asawa ka na. Pero, pwede mo naman akong maging pangalawa, hindi ba? Mama Mia, hindi ko alam kung saan ang gagaling ang mga sinasabi kong yun. Basta ang gusto ko lang nung mga panahon na yun ay ang makasama ang ama ng magiging anak ko. Naguguluhan siya sa mga sinasabi ko. Kaya naman pinaliwanag ko sa kanya. Pinaliwanag ko na handa akong maging pangalawa. Handa akong maging kabit niya. Basta wag lang niya akong iiwan at pananagutan niya lang ang magiging anak ko. Paano? Anong mangyayari sa'yo? Malalaman sa opisina na nabuntis kita. Malaking iskandalo to, Joyce. Sabi niya sa akin. Hindi naman nila malalaman eh. Isa pa, magre-resign ako. Ang gusto ko, kahit umuwi ka sa asawa mo, ay uwian mo rin ako. Oo, magkakaanak ka sa asawa mo, pero magkakaanak ka rin sa akin. Kaya kung ayaw mo na magulo ang pamilya mo at ang buhay mo, sundin mo kung anong gusto ko. Mama Mia, wala nang nagawa pa noon si Marvin. Lahat ng mga sinasabi ko at lahat ng mga ginugusto ko ay ginagawa na niya. Nang naisip ko kasi noon, Mama Mia, ay okay lang na kahit kasal na siya sa iba. Okay lang kahit na may asawa na siya. Ang importante, may mga araw pa rin na akin siya. Alam ko, Mama Mia, alam kong napakababaw kong babae. Alam kong napakasama kong babae sa mga ginagawa ko. Pero ano ba ang magagawa ko, Mama Mia? Mahal ko si Marvin. Ayokong mawala siya sa akin. At ngayon na meron na pong rason para wag siyang mawala, ay gagamitin ko yun. Para lang makasama ko siya. At yun nga ang nangyari. Walang nagawa si Marvin, kundi ang patulan ang mungkahi ko. Kaya naman, umuuwi rin siya sa akin paminsan-minsan. Sa totoo lang ay nagalit ang tatay ko nung malaman niyang nangyari sa akin. Tinanong niya kung sino ang ama ng dinadala ko at dapat raw akong panagutan nito. Ang sabi ko ay hindi ko kilala. Siyempre hindi ko inamin sa mga magulang ko, Mama Mia, dahil sino naman ang magiging proud sa pinagagagawa ko. Ang sabi ko na lang ay kaya ko namang buhayin ang mag-isang anak ko. Galit na galit ang nanay ko, Mama Mia. Hindi raw nila ako pinag-aral sa magagandang eskwelahan para maging ganito lang. Pero in the end ay wala rin silang nagawa. Mama Mia, nagrenta po kami ni Marvin ng isang apartment. Kapag sa akin siya uuwi ay doon ako matutulog. Kapag naman hindi ay umuuwi ako sa bahay ng mga magulang ko. Ganun lang ang setup naming dalawa. Hanggang sa makapanganak na ako at makapanganak na rin ang asawa niya. Babae ang anak niya sa asawa niya habang sa akin naman ay lalaki. Ayaw niya sanang ipasunod sa kanyang apelyido pero hindi ako pumayag. Mama Mia, naging sigurista lang ako nung mga panahon na yon. Paano? Kapag biglang mawala si Marvin. Paano? Kapag bigla na lang niya akong iwan at sasabihin sa asawa niya na isa lang akong delusional na babae. Kaya naman hindi talaga ako pumayag na hindi siya isulat sa birth certificate ng anak ko. Para kung nagkabukingan man, ay meron akong ebidensyang ipapakita
at isasampal sa asawa niya. Mama Mia, patuloy pa rin ang lihim naming relasyon ni Marvin. Sa totoo lang, nung una ay ayaw na ayaw niya sa akin. Pero habang tumatagal, lalo na nung nagkakaproblema na silang mag-asawa, ay para bang nagkakaroon na rin ng amor sa akin si Marvin. Ako ang sinasabihan niya ng kanyang mga problema. Sa akin siya lumalapit kapag stress na siya sa asawa niya. Kaya naman Mama Mia, naramdaman ko rin noon na minahal rin ako ni Marvin. Kaya naging kampante ako. Oo, isa akong kabit. Oo, hindi ako pwedeng ipagmalaki sa ibang tao. Pero wala na akong pakialam doon. Ang importante sa akin ay kaming dalawa ni Marvin. Na nagmamahalan kami at nakakasama ko siya. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay nagulat ako nung maraming damit na dinala si Marvin sa bahay. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit ang dami-dami mong damit marami ka namang damit dyan? Pinalayas raw siya ng asawa niya. Dahil galit na galit raw ito at meron daw itong pinagdududahan na babae niya. Tumawa ako, Mama Mia. Dahil alam ko naman na totoong may babae siya. Ilang taon na nga namin yung inilihim at ngayon ay mag-aanim na taon ang anak namin. Kaya mag-aanim na taon na rin kaming may relasyon dalawa. Pero ilang araw lang ang lumipas ay umuwi na naman si Marvin sa kanila dahil tinawagan siya ng kaniyang asawa at may sakit raw ang kanilang anak. Mama Mia, hindi po maganda ang lagay ng anak nila ng asawa niya. Kailangan na kailangan raw si Marvin noon, kaya naman ilang araw din siyang hindi nagpapakita sa akin. Ni text o tawag ko ay hindi niya sinasagot. Siguro nasa malapit lang ang asawa niya kaya hindi niya magawa akong sagutin. Pero Mama Mia, nung lumipas na ang halos 2 linggo na hindi pa rin ako pinapansin ni Marvin o pinupuntahan, ay nagalit na ako. Kaya naman pumunta na ako doon sa ospital. Pagkapunta ko doon ay nakita ako ni Marvin sa entrance pa lamang. Galing raw siya sa tindahan at may binili. Hinila niya ako sa kamay ko at mahigpit na mahigpit ang pagkakahawak niya doon na para bang nasasaktan na ako. Ano bang ginagawa mo dito? Paano kung makita ka ng asawa ko? Mama Mia, sabi ko sa kanya wala akong pakialam kung magkabukingan na. Dahil ang totoo niyan ay kailangan ko na talagang malaman kung ano ang lagay ng kanilang anak. Tinanong ko siya, Mama Mia, kung sino bang pipiliin niya. Kung yung anak niya sa asawa niya o yung anak namin na may sakit din. Hindi naman totoong may sakit ang anak namin. Sinabi ko lang yun para pumunta si Marvin sa bahay. Kaya naman nung pumunta siya doon, Mama Mia, ewan ko ba kung anong milagro ang nangyari at biglang nagkaroon ng ubo ang anak ko. Sabi niya ay simpleng ubo lang naman daw yun, kumpara sa anak nila ng asawa niya na nanganganib raw ang buhay. Doon ay nagalit ako. Halatang halata na mas importante kay Marvin ang anak niya sa asawa niya. Halatang halata na ito ang pinapaboran niya. Mama Mia, ang sabi niya ay nakakamatay raw ang sakit ng kanilang anak. Kaya kailangan raw nila itong asikasuhing mabuti. Ang sabi niya ay bigyan ko muna siya ng pagkakataon na alagaan ang anak niya at ang asawa niya. Dahil nakikita raw niya na masyadong apektado ang asawa niya, Mama Mia. Palaging umiiyak. Kaya naman, ang ginawa niya ay iniwanan niya ako doon sa bahay. Mama Mia, hindi ko na talaga matiis ang sakit na aking nararamdaman. Ganito pala talaga kapag itinatago ka lang. Ganito pala talaga kapag hindi ka legal na asawa. Hanggang sa hindi ko na tinigilan ang pag-text kay Marvin. Isang araw ay may tumawag sa akin na unknown number. Akala ko ay si Marvin yun kaya sinagot ko. Isang babae yun, Mama Mia. At ang sabi ay magkita raw kaming dalawa. Sabi ko ay hindi naman ako nakikipagkita sa mga taong hindi ko kilala.
Sabi niya, kilalang kilala ko raw siya dahil siya ang asawa ng lalaking pilit kong inaagaw, ng lalaking kinakalantari ko. Hindi na ako sumagot at in-off ko na yung tawag. Mama Mia, hindi ako pumunta doon dahil ayokong maiskandalo. Ayokong malaman ng mga magulang ko ang nangyari. Kaya naman ang ginawa ko ay nag-change ako ng cellphone number. Hanggang sa pumunta na si Marvin sa bahay. Ang sabi niya ay parang may alam na raw ang asawa niya. Pero hindi ko sinabi sa kanya na tumawag ang asawa niya sa akin. Ayokong mas iwasan niya ako, Mama Mia. Ayoko na mas magkaroon siya ng tsansa o pagkakataon na iwan ako. Kinomfort ko siya sa abot ng makakaya ko. Pinaramdam ko sa kanya na hindi ako stress sa kanya, na ako ang pwede niyang maging pahinga. Kaya naman doon natulog si Marvin sa amin. Kinabukasan, Mama Mia, ay dinalaw ako ng mga magulang ko sa apartment na inuupahan ko. Ang sabi nila ay may tumawag raw sa kanila at pinapapunta ako dito. Dahil may emergency daw. Hindi ko alam kung anong emergency ang sinasabi nila. Hindi ko alam kung ano at kung sino ang nag-text o tumawag sa kanila. Sabi ko ay wala naman at ayos lang ako. Mama Mia, mabuti nga at nung dumating ang mga magulang ko ay nakaalis na si Marvin. Dahil kung hindi ay baka malaking gulo yun. Pero ang hindi ko alam ay meron palang mas malaking gulo na nakaambang sa akin. Habang nagbe-breakfast kami ng mga magulang ko at ng anak ko, Mama Mia, ay tumunog ang doorbell sa labas. Sabi ng mama ko ay siya na raw ang magbukas. Nung pagkabukas niya ay isang babae ang bigla na lang pumasok. Nasaan ang kabit ng asawa ko? Sabi agad nung babae. Miss, magdahan-dahan ka naman. Sino bang kabit ang tinutukoy mo? Wala namang kabit dito. Sabi ng mama ko. Alam na alam ko, Mama Mia, na yun na siguro ang asawa ni Marvin. So nandito ka pala. Ikaw pala si Joyce. Ikaw pala ang kabit ng asawa kong si Marvin. Matapang na sabi nung babae. Ang akala ko ba, Mama Mia, ay nanghihina ito dahil sa nangyayari sa kanilang anak. Pero bakit ang tapang-tapang nito ngayon? Mama Mia, bigla ay sinugod niya ako at sinampal. Ang sabi niya sa akin ay napakakapal raw ng mukha ko. Lalo siyang nagalit at umiyak ng malakas na malakas nung makita niya ang anak ko. Ang anak ko kasing lalaki, Mama Mia, ay kamukhang-kamukha ng tatay niya. Kamukhang-kamukha ni Marvin. Kaya galit na galit ang kanyang asawa. Pinagsasampal niya ako at sinabunutan at hindi naman ako nagpatalo. Sinabunutan ko rin siya at sinampal. Ang sabi ko ay mas nauna ako kay Marvin. Yun nga ang dahilan kung bakit mas nauna ng ilang buwan ang anak ko kesa sa anak niya. Sabi niya ay wala raw yun sa pagiging sino ang mas nauna. Siya raw ang legal na asawa kaya dapat respetuhin ko raw yun. Dapat wag ko raw gawin ang sarili kong isang kabit ng lalaking may asawa na. Mama Mia, gulat na gulat noon ang mga magulang ko at hinarap ako ng nanay ko at sinampal ako. Bakit raw ako pumatol sa isang lalaking may asawa? Umiyak ako ng umiyak noon. Nang bigla na namang may nag-doorbell at pinagbuksan yon ng papa ko. Nakita ako sa mukha ng papa ko ang sobrang gulat. Ang dumating kasi ay ang nanay ng asawa ni Marvin. Tinawagan pala niya ito para humingi ng restback kasama ang iba niyang mga kaibigan. Nung manakita ng papa ko ang nanay ng asawa ni Marvin ay gulat na gulat ito. Mama Mia, yun ay ang malayong pinsan ng nanay ko. Ang pinsan na tumangay sa ate ko. Maging ang nanay ko nung makita niya yun ay gulat na gulat siya.
Tinanong pa niya ito kung anong ginagawa niya roon. At nung napagtanto ng babaeng yun kung sino ang mga magulang ko, ay umiyak ito ng umiyak. Ibig mong sabihin, siya na si Monique? Siya na ang anak ko? Nanginginig pang sabi ng nanay ko. Hindi ko maintindihan noon ang mga nangyayari. Hindi ko lubos maisip na ang babaeng sumabunot sa akin kani-kanina lang ay ang ate ko pala. Ikaw si Ate Monique? Sabi ko sa kanya. Siya ay gulat na gulat. Ma, anong ibig sabihin nito? Sino ang mga tao na to? Tanong niya sa kinalikhan niyang nanay. Doon ay pinaliwanag ng nanay-nanayan niya kung sino kami sa buhay niya. Na ako ay kapatid niya at ang nanay at tatay ko ay ang mga magulang niya. Doon Mama Mia ay mas lalo siyang naiyak. Grabe ang iyak niya noon na para bang halos maglupasay na siya sa sahig. Ako naman ay hindi ko alam kung anong naramdaman ng puso ko. Nung hindi ko pa alam kung sino siya, ay handang-handa akong ipaglaban ang karapatan ko kay Marvin. Handang-handa akong ipaglaban ang lalaking mahal ko. Pero paano ko ba ipaglalaban ang lalaking mahal ko, Mama Mia, kung siya rin ang asawa ng kapatid kong matagal nang nawawala? Bakit ikaw pa? Paulit-ulit niyang sabi sa akin. Bakit ikaw pa ang magiging kabit ng asawa ko? Tanggap ko naman na may ibang babae ang asawa ko, pero bakit ikaw pa? Mama Mia, nilapitan siya ng mga magulang ko at pilit na niyayakap pero itinataboy niya ang mga ito. Nagpaliwanag ang mga magulang ko na hindi nila kasalanan kung bakit siya nawalay sa amin. Pero naging sarado ang utak niya. Ang pakiramdam niya ay binenta siya ng mga magulang namin. Doon Mama Mia ay bigla ring dumating si Marvin. Siguro may nakapagbalita sa kanya na pinuntahan ako ng asawa niya. Nung makita niyang naglupasay na ang asawa niya sa sahig ay agad siyang dumamay dito at niyakap niya ito at paulit-ulit na humihingi ng tawad. Patawarin mo na ako, Monique. Promise, hindi na ito mauulit. At saka nangyari naman ang lahat, hindi pa tayo kasal. Naghiwalay tayo nun eh, kaya nangyari ang bagay na yun. At isa pa, hindi ko naman alam na hindi pala ikaw ang kasiping ko nung gabing yun. Ang akala ko ikaw. Ang akala ko binalikan mo ko. Monique naman, ikaw ang mahal ko, patawarin mo ko. Pagkasabi niyang yun, Mama Mia, ay bigla siyang inambahan ng suntok ng tatay ko. Napakawalang hiya mong lalaki. Alam mo bang tinuhog mo ang mga anak ko? Sabi ng tatay ko. Doon ay gulat na gulat si Marvin, Mama Mia. Ako naman ang nagpaliwanag sa kanya sa mga nangyari. Ilang oras pang umiyak lang ng umiyak si Ate Monique at maging ako ay umiyak na rin ng umiyak. Ang anak ko, Mama Mia, ay pinakuha ko na muna sa yaya at pinapunta muna sa park nang sa ganon ay hindi niya masaksihan ang lahat ng mga nangyayari. Paulit-ulit na humingi ng tawad si Marvin kay Monique pero hindi niya ito hinaharap. Iyak lang siya ng iyak. Kahit yakap-yakap siya ni Marvin ay hindi rin siya nagkaroon ng lakas ng loob para yumakap pabalik o di kaya para ipagtabuyan si Marvin. Ang ginawa lang niya ay umiyak. Pagkatapos niyang umiyak, Mama Mia, ay tumayo siya. Inalalayan siya ng nanay-nanayan niya na tita ko. Tinawag siya ng mga magulang ko at nais nila itong yakapin pero hindi sila hinarap ng mga ito. Sabi ni Ate Monique sa kanila ay nagpalaki sila ng isang haliparot, mga agaw, at isang kabit. Sila raw siguro ang may dahilan kung bakit lumaki akong ganito. Nasaktan ako para sa mga magulang ko, Mama Mia, kaya naman inawat ko ang mga masasakit na salita ni Ate Monique sa kanila. Bakit? Masakit bang pakinggan ang katotohanan? Alam mo, nagpapasalamat ako na hindi ako lumaki sa mga magulang mo. Baka kung sabay tayong lumaki, baka isa rin akong kabit ngayon.
At wag na wag mong iisipin na mananalo ka. Hinding-hindi ko bibitawan si Marvin. Narinig mo naman siguro, ako ang mahal niya at hindi ikaw. Kaya ikaw, makontento ka sa sustentong ibibigay namin sa'yo. Dun Mama Mia ay umiyak ako na lumuhod habang humihingi ng tawad sa kanya. Nang sabi ko hindi ko na aagawin sa kanya si Marvin. Basta babigyan niya ako ng pagkakataon na kilalanin siya bilang ate ko. Pero ang sabi niya wala na raw pagkakataon para sa aming dalawa. Hindi nga kami close dahil hindi naman kami sabay na lumaki. Dinagdagan ko pa ang magiging puwang sa pagitan naming dalawa. Mama Mia, masakit na masakit sa akin ang mga nangyari. Hindi ko alam kung papaano ba hihingi ng tawad sa kapatid kong hindi ko sinasadyang saktan. Siguro ito nga ang karma ko, Mama Mia. Ito ang karma ko dahil mas pinili kong ipaglaban ang isang pag-ibig na mali. Na mas pinili kong pilit na agawin ang isang lalaking kahit kailan ay hindi naman talaga naging akin. Ang akala ko ay nagwagi ako. Ang akala ko ay nasulot ko ang isang taong mahal ng iba. Pero ang nasaktan ko pala ay ang sarili kong kapatid. Masakit na masakit para sa akin ang mga nangyari, Mama Mia. Hindi ko alam kung paano ako babawi ngayon kay Ate Monique. Nabalitaan ko na lang na umalis na pala sila ni Marvin dito sa Pilipinas. Ang sabi nila ay pumunta na raw ang mga ito sa Amerika. American citizen na kasi si Ate Monique. Kaya madali lang niyang nakuha ang kaniyang asawa at ang kanilang anak. Doon na raw nagpatuloy sa pagpapagamot ang anak niya, Mama Mia. Sa ngayon ay wala na akong balita. Meron pa rin pumapasok sa account ko na siguro ay sustento ni Marvin para sa anak namin. Sa ngayon, Mama Mia, ay meron na po akong bagong boyfriend. Nagbabalak na rin kaming dalawa na magpakasal. Mama Mia, pinaramdam niya sa akin na tanggap niya ako. Na kahit na meron akong mga madidilim na choices nung nakaraan ko, ay hindi niya ako hinuhusgahan. Masaya ako sa pagtanggap niya sa buong buo kong pagkatao. Pero hindi pa rin buo ang kasiyahan ko, Mama Mia. Dahil hanggang ngayon alam ko na galit pa rin sa akin si Ate Monique. Hanggang ngayon ay daladala ko pa rin sa konsensya ko ang nagawa kong kasalanan sa sarili kong kapatid. Alam ko, Mama Mia, na marami rin sa inyong mga tagapakinig ang huhusga sa mga naging choices ko sa buhay. Marami rin sa mga tagapakinig ninyo ang galit na galit ngayon sa akin dahil sa mga ginawa ko. Naiintindihan ko kayo. Hindi ako magagalit kung huhusgahan niyo ako. Dahil talaga namang kahusga-husga akong uri ng babae. Pero matapos niyo akong husgahan, pwede bang humingi ng tulong? Pwede bang ipagdasal niyo na magkaayos kaming muli ng ate ko? Kahit na hindi na kami magturingan bilang kapatid. Basta ang importante ay mapatawad niya ako sa mga naging kasalanan ko sa kanya. Maraming salamat po, Mama Mia, sa pagbibigay mo ng oras para basahin itong kwentong masalimuot ng buhay ko. Ako pong muli ang inyong tagapakinig at labis na gumagalang, Joyce. Alam mo, Joyce, lahat ng choices natin sa buhay may kaakibat talaga na mga consequences. Yun ang tinatawag nilang karma. Hindi naman kasi siguro yun karma, kundi yun ang resulta ng mga choices na ginagawa mo sa buhay mo. Merong mga choices na maganda, kaya maganda rin ang resulta. Merong mga choices na hindi masyadong maganda, kaya hindi rin masyadong maganda ang resulta. At meron namang mga choices na alam mong mali, kaya ang resulta ay pagkakamali din. Maraming mga bagay na nangyayari sa mundo na hindi natin maipaliwanag. Pero ang mga nangyayari sa buhay natin, ang kung anumang pinagdadaanan natin ngayon, ay pwede nating ipaliwanag sa pamamagitan ng pagbabalik tanaw sa kung ano ba ang mga naging choices natin noon. Kung ano bang mas pinili nating gawin.
Mas pinili ba nating gawin ang tama kahit na masakit para sa atin? O mas pinili nating pagbigyan ng kagustuhan ng ating katawan at damdamin kahit alam natin meron tayong ibang nasasaktan? Huwag po kayong mag-iisip na dahil hindi pa kayo kinakarma ngayon sa mga pinagagagawa nyo, ay hindi yun darating sa buhay nyo. Meron at merong karma dyan. Hindi man ngayon, darating at darating tayo sa punto kung saan maiisip nyo na sana hindi ko na lang ginawa ang mga bagay na yon. Sana wala na lang akong sinaktang ibang tao. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa kwentong ito ni Joyce. Kung nagustuhan niyo po ang kanyang kwento, huwag pong kalimutan na mag-subscribe kung hindi pa nakapag-subscribe, mag-click ng notification bell para naman lagi kayong updated sa bawat video na ating i-upload. Huwag niyo ring kalimutan na mag-send ng sarili ninyong kwento kung gusto nyong i-share ang mga kwento ng inyong buhay dito sa ating programa na Dear Mama Mia. Mag-email lamang po kayo sa mamamiacdo0317@gmail.com. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mag-comment kayo kung meron kayong pa-shoutout or kung meron kayong reaksyon sa mga kwentong ating binabasa. Maraming salamat muli. Ako ang inyong nag-iisang Mama Mia. Hanggang sa susunod nating kwento.